Armageddon na po ito, 7 minutes kay Ding. Tabla lang ang kailangan. Pragnananda, 10 minutes pero must win. Ano kaya ang nangyari? Nakabawi na ba si Ding dito? Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa lumagablab na laban, Pragnananda versus World Champion Ding Liren. Armageddon na po ito, 7 minutes kay Ding. Tabla lang ang kailangan. Pragnananda, 10 minutes pero must win. Ano kaya ang nangyari? Nakabawi na ba si Ding dito? Ang ginawa ni Prag nag D4, Knight F6 si Ding, Bishop G5 tinirahan ng Trompovsky, E3, C5, kinapture na po ang knight para medyo madamage ang pawn structure, may double pawn, nag-bishop B5 check, bishop D7 at kumapture, knight takes D7 at nag-knight E2, E6, nag-castle, queen C7 at yan ang sinasabing novelty, bagong luto sa opening na ito kasi ang mga na-try na dito ay rook C8, may tumira din ng E5. Ayan, okay, pero balik tayo dito sa novelty queen C7, knight D2, develop, bishop D6, develop with tempo attack, pero maagang binigyan ng bad move ng computer engine. Dapat daw ay rook D8. Ayan, medyo malalim nga lang, ano? Malayo-layo pa ang ibig sabihin ng rook D8. Pero itong bishop D6 kasi abot tanaw ng mata natin. Nag-H3, inilag, kumapture sa D4, knight takes D4, at syempre kailangan mag-A6 kasi lulundag ang knight. Nag-Queen H5, ayan, nagpasimula kagad dito si Prag na magparamdam ng kakaibang atake. Queen H5, threatening knight takes E6. Kinaslingan po ni Ding. Medyo exposed ang king niya dyan, pero tingnan natin. Nag-C3, nag-King H8. Ayun. Kailangan agad umilag yan kasi baka mamaya tamaan dyan ng mga atake. Rook A, D1, forma-forma lang. F5. Ayan, para mapigilan yung pag-E4 ng puti. Nag-Knight 2, F3. Ayan, yun nga lang. Yung F5, medyo bahagyang bumuka. Papunta. Yung knight sa G5, may mga attacking, threatening matchas. Nag-Knight F6, atake sa reyna. Queen H6, Queen E7, dinipensahan ang knight. At nag-C4, ayan. Naku, yan ang mga binibiling tira dyan. Nag-C4, pasacrifice ng isang pawn at kinapture ni Ding. Pangalawang bad move po na binigay ng computer engine sa tira niya. Dapat daw ang tira ay Knight G8, paalisin na ang reyna dyan. Queen G5 sa continuation, saka palang kakapture sa C4. Kitang-kita po sa evaluation bar, pabor sa black. Balik tayo. Pero ang ginawa, kinapture kagad ni World Champ at dito nag-Knight G5. Ayun. Nako, lalong lumaki ang lamang dito ng black. Mali ang tira ni Prag. Dapat daw ang tira ay grabe, may ganun na pala. Knight C6? Teka muna. Capture, takes, tapos magsi-C3. And rook takes C6. Ayan, medyo malawak-lawak na, malayo na yan, ano? Teka muna mga kamatsas, ano? Pag kinapture ito, balik ko lang, pag kinapture ito, may queen takes, king G8, check. Binigay ng computer engine. Parang hindi ako kumbinsido dito kasi tabla nga lang kailangan ni Ding eh. Tapos magpe-perpetual check. Wala. Hindi ako kumbinsido sa Knight C6. Gets ko na eh. Kaya hindi pwedeng gumanong kasi equal lang pala hangad eh. Hindi nga pwedeng umequal eh. Must win nga si Prag eh. So, normal itong Knight G5 na gumawa ng mga ganyan-ganyang mga balagbag na gagawin. Normal yan. Balik na po tayo. Nag-Rook A, D8. Yun lang. Sa laki ng evaluation bar dito ni Ding, na-miss naman niya ang tirang Rook to G8. Immediately, para maka Rook G6, mapaalis ang reyna. So, yan pala, no? Advantage ang black eh. Pero ang ginawa,
Nag-rook AD8, rook D2, yun lang. Mali pa rin, brand X pa rin mga kamatsas. Ang branded move daw ay knight D F3. Yan. Parang nakikita ko dito yung rook D4 tapos ililipat dun yung tore. Pero, balik tayo. Sa rook D2, ang gusto dito ni Prague ay magbabattery pagka ganyang inangat po ng simple. Rook G8, ayun, naitira na ni Ding ang magandang tira. Rook FD1, nako, lalong lumaki lamang. Rook G6, Queen H4, nag-rook DG8, yun laing. Gracious. Ang layo ng evaluation bar kagad, oh. Tingnan nyo po ha, oh. 'Di ba? Ang laki ng lamang ng black pag tira ng rook DG8, baliktad kagad. Napakahiwaga ng chess talaga. Ang laki kagad ng baliktad. Dapat daw po ang tira ito, winning eh. Winning na si Ding. Bishop B4. Istorbohin ng tore. Na pag nag-rook C2 may E5. Ayan, mapipin yung knight, di makaalis, may capture sa tore, check pa. Yun. Pero, teka muna mga kamatsas, no? Baka ito kinakatakutan ni Ding, baka may tipong sacrifice dyan sa F5. Pero kakapturin lang pala ang tore. Oo nga, no? Pag kinapture ang queen kasi, rook takes D1 check, king H2, and bishop takes E7. Sobrang dami pong pyesa. Napakarami. Knight sa knight, queen, sapat na ang dalawang tore, may bishop pa. Kaya decisive advantage ang evaluation bar ng computer engine. Balik tayo mga kamatsas. Nag-rook DG8 blunderacious. Ano kaya ang natumbukan ni Prague na nung nagawa yon talagang timbuang na ang posisyon ni World Champ? Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Knight DF3. Tapos ang laban. Suporta sa knight, may atake pa sa bishop. Ang ginawa na lang dito, nag-H6. Bakit hindi iniwas ang bishop? Kasi ang ginawa po dito, pag capture, resign si World Champ. Resign, di naman pwedeng capturein eh. Nakapin. Resign. Ngayon, ang tanong na lang natin dito, bakit hindi iniwas yung bishop? Halimbawa, ilagay natin sa bishop B4 o para mas maliwanagan tayo. May rook D7 na kasi. Yan ang masakit dyan mga kamatsas. Hindi pwedeng capturein, mawawala ng depensa yung H7, matchas yan. Pag kinapture ng reyna, kakapturein lang din. Ngayon, kapag ka umiwas, halimbawa mag queen E8, may knight takes F7, check naman. Fatal, ano? King G7. Ayan, no? Anytime na alisin ang knight, may check, kaso naka-threat pa. Pero mag-rook takes B7, may tempo threat pa, then aalisin na yung knight somewhere. Nako, kahit hindi mo na ituloy, kita kagad na delikado. Halimbawa, mag A5, knight D6 check and winless. Sakit naman, World Champ. Grabe. Talagang masama ang laro ni World Champion Ding Liren. Ano po masasabi nyo, mga kamatsas? Talaga bang marami kasing naghihinala na dito sa torneyong ito, may karamdaman daw si Ding Liren. Nitong after World Championship daw, di umano, ay nagkaroon daw po ng depression. May sakit daw, may brain, no? May sakit sa utak yan eh. Ano kaya ang sa palagay nyo? Ano masasabi nyo mga kamatsas? Sige po, malaya po kayo mag-comment sa section below. Pag-usapan, no? Wag lang pag-awayan mga kamatsas. Okay, maraming salamat at shout out po kay Attorney Pantelion. Ayan, isa po sa mga sumusuporta sa chess. At ngayon po yung player natin na si IM Daniel Quezon ay kasalukuyang nakikipagbakbakan sa India sa World Juniors Chess Championship. And nagpapasalamat po siya kay DICT USEC David Almirol Jr. dahil sa pagsuporta po sa kanya dito sa torneyong ito. At salamat din po kay Attorney Pantelion sa pagbibigay din ng kaunting suporta, no, pang pocket money ni IM Quezon sa World Juniors po. At makikibalita tayo. After round number 3, i-analyze natin ang laro ni IM Quezon. No, kasalukuyan siyang nakikipagbakbakan doon. Suportahan po natin. Comment po tayo. Go IM Quezon! Laban Pilipinas! Maraming salamat!
Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.